boss. Sakay na kayo? Mura na lang. Kahit 50 na lang. Hatid ko kayo hanggang terminal. Sigaw pa ni Tatay Manny habang nanghihikayat ng mga pasahero na sumakay sa munting pedicab nito. Mga grupo ng kalalakihan ang inihikayat niya, ngunit tulad ng ibang mga potensyal na pasahero, ay agad siyang tinanggihan ng mga ito. Kaya't agad na niligpasan na lamang niya ang mga ito upang hikayatin. Isa kasing pedicab driver si Tatay Manny at araw-araw ay namamasada ito para may makain ng kanilang pamilya. Iyon kasi ang pinagkakakitaan ni Tatay Manny at walang pinagkakaabalahan na iba kundi ang pagiging driver ng pedicab. Halos nagsasampung taon na si Tatay Manny sa kanyang pamamasada at tulad ng ibang mga kasamahan niya ay may pagkakataon talagang mahina ang kanilang benta at matumal. Kaya naman ginagawa ni Tatay Manny ang makakaya niya upang makarami sa isang araw. May mga pagkakataong sinasadya niyang babaan ng presyo dahil nga may mga araw na ang ibang kapwa niya pedicab driver ay masyadong mataas maningil. Kaya ang iba tuloy ay ayaw nang sumakay sa kanila. Buti na lamang ay naisipan ni Tatay Manny na babaan ang kanyang karaniwan na sinisingil. Hindi din kasi nito gustong mawala ng mga pasahero, kaya gano'n na lamang siya maningil. At isa pa, kadalasan din, ay may mga estudyante ang kanyang inihahatid o di kaya'y mga senior citizen. Sa totoo lang, ay hindi naman malayo ang naaabot ng lugar ni Tatay Manny. Doon at doon lang din sa kanilang lugar ito na mamasada upang hindi siya mahirapan sa ruta. Upang kapag si Tatay Manny ay uuwi na, eh hindi siya mawawala pa dahil kabisado niya na ang rutang tatahakin niya. Sa araw-araw ay palaging nanghihikayat si Tatay Manny ng sasakay na tulad ng ibang mga araw, kaya may nakikita siyang mga pasahero. Mapababae, lalaki, senior citizen o mga estudyante. Basta't lahat ng makita niya sa daan na maaaring maging pasahero niya ay palagi niyang hinihikayat na sumakay. Kaya ng araw na yun, nakita niya na naglalakad ang mga estudyante ay agad siyang naghikayat ng mga ito. Mga ate, kuya, baka gusto niyong sumakay. 25 na lang kada estudyante. Hatid ko na kayo sa inyong paaralan. Sakay na! Sigaw muli ni Tatay Manny nang makita nito ang mga estudyanteng naglalakad sa di kalayuan. Agad lamang umagaw ng atensyon ng mga estudyante ang pagsigaw na iyon ni Tatay Manny, kaya naman napalingon sila sa gawin nito. Napangiti ang isa sa mga estudyante. 3 kasi ang mga ito at sabay-sabay na naglalakad lamang. Naengganyo ang isa, kaya naman agad itong nanghikayat sa kanyang mga kaklase. Tara na, mura na yun oh! Kesa maliit pa tayong 3. Sambit nito sa kanyang mga kasama. Puro mga lalaki ang mga ito at natuwa nang makitang pedicab ni Tatay Manny. Mura lamang kasi para sa mga ito ang singil niya, kaya naman ganoon na lamang ang tuwa ng mga ito nang mapadaan si Tatay Manny. Bukod kasi sa mura na, ay hindi na sila malilate sa kanilang paaralan. Nagsilapitan na ang mga ito sa pedicab ni Tatay Manny at nagsisakay. Oh! Sige ba? Ayos to ah. Sambit pa ng isa sa kanila. Taman-tama lang ho ang dating nyo, Manong. Sambit naman ng isa pa. Napangiti na lamang si Tatay Manny at saka pinasakay ang mga estudyante. Nang makasakay na ang mga ito, ay agad niyang inihatid sila sa kanilang eskwelahan. Malapit lamang kasi yon doon, pero kung lalakarin ito mula sa kanilang bayan, ay malalayuan nga naman ang mga ito at baka ikalate lang ng magkakaklase. Nang naroon na, ay agad na inabutan ng pera ng mga ito si Tatay Manny. Ito ho tatay, 25. Magtitip din po kami sa inyo dahil kayo pong dahilan kung bakit di kami na late na 3. Ito ho, sa inyo na lang ho yan, dagdag namin. Sambit pa ng mga estudyanteng inihatid ni Tatay Manny. Natuwa naman si Tatay Manny at may pasobra pang pangmerienda ang mga pasahero niyang estudyante na bibihira lamang mangyari. Naku, salamat naman kung ganun mga iho, pagpalain kayo ng Panginoon. Sambit ni Tatay Manny sa mga ito habang nakangiti at inaabot ang mga binayaran ng mga ito na pamasahe at tip sa kanya. 25 ang binayad ng mga ito habang may dinagdag pang 50 pesos upang pambili daw ng merienda ni Tatay Manny.
Kaya naman ginanahang mamasada ito. Mas lalo pang sinipagan ni Tatay Manny ang pagpapasada upang makarami ng mga pasahero. Sa buong araw na yon, ay halos maka-1,000 si Tatay Manny dahil sa kanyang sipag sa pamamasada. Madaming natutuwang mga estudyante, senior citizen, at mga manggagawa na minsan ginagabi o di kaya'y pagod na sa trabaho. Madalas na nagpapahatid sa kanya tuwing magtatakip silim na. Hanggat kaya pang mamasada ni Tatay Manny ay ginagawa niya. Araw-araw ay ganoon na ang rutina nito. Pabalik-balik sa mga pinupuntahan ng mga pasahero upang maihatid ang mga ito. Masaya sa ganoong trabaho si Tatay Manny kahit pa nga tirik na tirik ang araw ay namamasada ito upang mas kumita pa. Hindi alintana kay Tatay Manny ang init at pagod. Basta't maisip lamang nito ang kanyang pamilya habang namamasada ay ayos na. 4 kasi ang anak nila Tatay Manny at ng kanyang asawa na nag-aalaga sa mga ito. Tumutulong din naman ang asawa niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga chicharon at pagtitinda ng itlog tulad ng balut at penoy, kaya naman kahit papano ay kumikita din ang kanyang asawa. Iyon nga lang ay paunti-unti at minsan tulad ng sa kanya ay matumal lamang. Kaya't sa buong maghapon ay binabudget ng mga ito ang kanilang pera 1,000 sa isang araw kung pagpapalain o kung minsan pag matumal ay nakaka500 ang mag-asawa. Kapag nakakarami ang mga ito sa kanilang kinikita, ay iniipon nila yon. At kung gagastaman sila, ay para sa pagkain lamang na 100 piso para sa isang araw. Sakay na kayo mga lolo, mga lola. Murang-mura na lang ang pamasahe. Sigaw muli ni Tatay Manny habang nagdadrive ng kanyang pedicab. Panibagong araw na naman iyon ng kanyang panghihikayat, kaya naman panay ang sigaw nito upang umagon ng atensyon sa mga potensyal niyang magiging pasahero. Hindi naman nagtagal, ay may mga pasahero nang naisakay si Tatay Manny at mga senior ang mga ito. Napangiti ang mga ito kay Tatay Manny dahil sa pagpapasakay nito sa kanila. Halatang mag-asawa ang matatandang naisakay. Salamat iho at nakita niyo kami. Masakit na kasi yung tuhod namin kaya buti na lamang makakasakay na kami sa pedicab mo. Sambit ng matandang lalaki. Kapansin-pansin sa mga ito ang kanilang uban sa ulo. Pakihatid mo na lamang kami sa aming tahanan, iho. Ito yung address namin. Malapit lang naman, kaya hindi ka maliligaw. Sambit ng isa pang matandang babae na pasahero nito habang iniaabot kay Tatay Manny ang mismong papel kung saan nakasulat ang address ng kanilang bahay. Ngumiti si Tatay Manny at magalang na nagsalita. Sige ho, ihahatid ko ho kayo. Kahit 20 na lang ho ang ibayad niyo sa akin. Salamat ho. Sambit pa ni Tatay Manny at saka pinasakay na ang matanda. Inihatid niya ang mga ito sa kanilang tirahan na nakabase sa nakasulat nilang address. Nang maihatid na ay nagpasalamat naman ang mga matatanda. Salamat iho sa paghatid sa amin dito. Naway pagpalain ka. Sambit ng matandang lalaking pasahero. Ganon din naman ang pasasalamat ng matandang babae. Matapos iyon, ay namasada pang muli si Tatay Manny at inantay ang mga estudyante upang makarami ito ng mga pasaherong maihahatid. Hunyo na kasi at maraming magsisipasok ang mga estudyante, kaya naman iyon ang tinatarget ni Tatay Manny. Habang nag-aantay, ay namamasada muna siya ng mga ilang pasahero malapit doon hanggang sa dumating ang oras na kanyang pinakahihintay. Nagsilabasan na ang mga estudyante sa paaralang iyon. Marami ang mga estudyanteng nagsilabas at karaniwang mga lumalabas ay mga elementarya, kaya't puro mga bata ang naroroon. Ang iba ay may magulang na nag-aagapay, habang ang iba naman ay mukhang gusto na rin makauwi at naghahanap ng masasakyan. Kaya naman agad niyang inalok ang ibang mga bata doon. Mga bata, sakay na kayo dito. Ihatid ko kayo sa inyo. Mura lang para sa mga estudyante. Kahit 10. 3 sasakay. Sambit pa ni Tatay Manny. Natuwa naman ang ibang mga bata
Kaya't agad na pinasakay naman niya ang mga ito at inihatid sa kanilang mga bahay. Matapos iyon, ay naghatid pa muli si Tatay Manny ng iba pang ibang batang pasahero hanggang sa paglipas ng oras ay tanaw na ni Tatay Manny na umuunti na ang mga estudyante. Habang papalapit siya sa eskwelahan, ay may nakita siyang isang bata na papatawid sa kalye. Wala naman sanang problema, ngunit nakita niya na may rumaragasang sasakyan at kung hindi bibilisan ng batang babae ay talagang madededo ito. Buti na lamang ay agad na bumaba si Tatay Manny nang makita iyon at mabilis na tinakbo ang bata, saka nito kinuha at kinarga iyon dahil masasagasaan ito ng rumaragasang sasakyan kung hindi niya ito gagawin. Agad na gumilid si Tatay Manny at nakita iyon ng ibang mga bata, kaya naman humanga ang mga iba dito. Agad na nag-alala si Tatay Manny. Karga niya kasi ang bata at kinuha niya ito ng sobrang bilis dahil ayaw niyang may mangyaring masama dito. Gayong bata pa lamang ito. Tulad kasi ng kanyang mga anak, ay hindi niya gustong mapahamak sa murang edad ang mga ito. Kaya't kahit hindi niya ito kaano-ano, ay agad niyang nirescue ng walang kapalit ang batang babaeng iyon. Nakapikit ito ng kanyang iniligtas. Buti na lamang ay napakabilis ni Tatay Manny kaya't hindi naman nagkaroon ng kahit anong galos ang batang babae. Ganoon din naman siya. Mabuti na lang at wala din siyang gaanong natamong tama, ngunit kamuntika na siya at ang batang mapuruhan. Buti na lamang ay hindi ito natuloy. Diretso lamang ang rumaragasang sasakyan na para bang walang muntik masagasaan. Kaya't kahit si Tatay Manny ay pinagsawalang bahala na lamang niya ito at bagkus ay agad na nag-alala para sa bata. Ayos ka lang ba, iha? Sambit pa ni Tatay Manny sa batang babaeng kanyang sinagip. Agad namang nagmulat ito at mahahalatang nanginginig ito sa takot dahil sa mga biglaang pangyayari. Opo, natatakot lang po kasi ako kasi may sasakyan po kanina. Sambit pa nito sa kanya habang naiiyak pa. Agad na pinakalma naman ni Tatay Manny ang batang babae dahil sa panginginig nito sa pamamagitan ng paghagod sa likod ni Tatay Manny. Shh! Ang mahalaga ay ayos ka na. Iha, anong pangalan mo? At saan ka ba nakatira? Maaari kitang ihatid kung alam ko yung address mo. Alok pa ni Tatay Manny habang pinapakalma ang batang babae. Agad namang pilit na ngumiti ito sa kanya at saka tumugon. Shirley po yung pangalan ko. Inaantay ko po kasi yung mga magulang ko. Kaya hindi ko na po siguro, Manong. Sambit pa ng batang babae nang unti-unting kumakalma sa ginagawang paghagod sa likod ni Tatay Manny. Ngumiti na lamang si Tatay Manny at saka nagsalita. Ganun ba, iha? Sige, pero babantayin muna kita dito at mapanganib sa labas. Sambit ni Tatay Manny habang nakangiti. Binantayin niya ang bata hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas ay may isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa harap nila. Isa yung napakagandang luxurious car na tanging mayayaman lang ang may kayang bilhin niyon. Namangha si Tatay Manny sa sobrang ganda nito at ito ay kulay puti. Agad na bumukas ang bintana nito at doon nakita nito na tumingin sa gawin nila ang batang kanyang kasama. Bumaba ang isang babaeng may edad na rin, ngunit maganda ito at napaka-elegante ng kasuotan. Ang isa namang lalaki ay mukhang asawa nito. Lumapit ng babae mula sa sasakyang magara. Shirley, anak, bakit nandito ka? Di ba sabi ko antayin mo kami ng daddy mo? Sambit pa ng magulang nito. Agad naman sumalubong ito sa kanyang ina at nag-iiyak. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang ina. At doon ay sinabi ng detalyado ni Shirley ang nangyari. Manong po yung nagligtas sa akin kanina, Mami. Tatawid po kasi ako nun dahil akala ko po wala pong sasakyan. Tapos natakot po ako, Mami. Buti na lang po nandyan si Manong. Sambit ng anak nito sa kanya. Agad namang napangiti ang ina nito kay Tatay Manny, saka kinarga ang anak at lumapit dito kay Tatay Manny.
Totoo bang sinabi ng aking anak, Manong? Tanong pa nito kay Tatay Manny habang nakangiti. Ngumiti naman si Tatay Manny, saka ito tumugon. Yun ho ba? Wala ho yun, ma'am. Sadyang ayoko lang din pong mapahamak ang mga bata. May anak din ho kasi ako. Kaya agad ko pong naisipang isalba agad ang anak nyo. Ayoko naman po kasing panoorin na lang ang isang batang walang kamuang-buwang habang nasasagasaan. Konsensya ko po ang magiging kalaban ko. At hindi ko naman po yun maaatim, ma'am. Pagpapaliwanag ni Tatay Manny habang nakangiti. Gumiti naman pabalik ang ina ng batang si Shirley. Sa China na lamang po ang itawag niyo sa akin. Sobrang laki ho nang naitulong niyo sa aking anak. Kahit sa tingin ko, ay karapat dapat lamang namin kayong gantimpalaan ng malaking halaga at maging kabuhayan niyo. Ayos na po ba kung i-hire ko kayong driver ng aking anak? Ako na po ang magbabayad sa pag-aaral ng mga anak niyo at magbibigay po kami ng 50,000 upang inyong panggastos sa araw-araw. Sambit pa ni sa China, saka nito kinuha ang tseke at pinirmahan niyon. Iniabot iyon kay Tatay Manny na ngayon ay hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Tuwang-tuwa ang puso nito at hindi inaasahang mayaman pala ang ina ng batang kanyang iniligtas. Ma'am, masyado ho atang malaki to. Ayos na po sa akin na magtatrabaho at mag-aaral ang aking mga anak. Pero ang magkakaroon pa po ng pera mula sa inyo ay sobra-sobra na ho. Sambit pa ni Tatay Manny habang gulat na gulat. Ngumiti naman si Sachina at sinabing, Tatay Manny, para ho ito sa inyo. Deserve niyo po ang gantimpalang yan. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi ko na po makikita ang aking anak. Kaya sa inyo na po yan. Naway gamitin niyo pong mabuti ang pera na ibinigay namin. Salamat ho, Manong. Sambit pa ni Sachina at saka inabot ang kamay ni Tatay Manny at nakipagkamay. Agad namang tinanggap ng lubos ni Tatay Manny ang offer nito dahil sa sinabi ni Sachina. Maraming salamat din po, ma'am. Sambit pa nito habang nakikipag-shake hands. Magmula noon ay nagbago ang buhay ni Tatay Manny at paunti-unti ay makakaahon na sa buhay ang kanyang pamilya. Dahil pinag-aral ni Ma'am Sachina ang mga anak nito, naging driver siya ng kanilang pamilya. Madalas, naanyayahan sa mga okasyon ang kanilang pamilya dahil nga sa mga nangyari. At mas marami pa ang blessings na dumating sa buhay ni Tatay Manny.